Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. Yun, labag daw sa saligang batas. Malinaw po yan ha. Papakita natin. Tuloy. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basihan nito? Alam nyo, grabe ha, grabe. Pahiyaho si Speaker at si Marcos dito sa balita na to. Bakit to kanyo? Kasi yung plan... Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na balita. Alam nyo, grabe ha, grabe. Pahiyaho si Speaker at si Marcos dito sa balita na to. Bakit to kanyo? Kasi yung plano nilang patalsikin, yung plano nilang i-impeach si VP Sara Duterte ay wala na. Pinis na ika nga. Sabi ng mga senador. Ilang mga senador. Bakit kanyo? Naku po, ipapaliwanag natin ngayong araw na ito. Naku, nakakatuwa ho ito. Palakpakan natin. Dahil yung kanilang maitim na balak, wala na. Pinis na. Kaya wag na, tama na yung masyadong pinag-uukulan ng pansin yan kasi mukhang delegates na. Wala na mangyayari. Ang dapat pag-usapan ngayon ay yung kaduda-dudang eleksyon na naganap sa ating bayan at yung mga issue na mas mahalaga. Halimbawa, yung tinalakay sa issue ni Senator Bongo, yung sa PhilHealth, di ba? Yung bang merong pakialam ang taong bayan. Kasi kahit nga 'di ba sa ilang mga survey nagsasabing hindi sila pabor na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga this is just politics. Tandaan natin na nakasulat po yan sa batas, isang desisyon, ika nga, na ang impeachment, it's not about the guilt of the person. It's the trust of the people for that person to remain in the office. Diba? Yun po ang impeachment. It is not really for the guilt. Ibig sabihin, kung nais talaga nila ng guilt, dapat po sa korte ho ito isinampa. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Yung impeachment, hindi ho sinasabi nun pag nagsinabing na-impeach na yung tao na yon. Hindi ho sinasabi niyan, guilty siya. Ang sinasabi ng impeachment ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ng taong bayan, kaya dapat na siyang matanggal sa posisyon. Kaya nga pansinin nyo, ang impeachment walang kulong. Bakit? Kasi nga po, kung talagang totoong may nangyari at guilty yung tao, dapat po sa korte. Halimbawa, kung ang akusasyon ay pagnanakaw, dapat po sa korte yan. Kasi doon dinidinig ang mga criminal act, ika nga. Di ba? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ngayon, iba na tono. Ipapakita ko sa inyo ultimong si Speaker, napahiya na. Sa tingin ko, ito yung opinion ko lang. Bakit? Kahit to siya, iba na tono niya. Ay, mamaya, papakita natin. Kaya ito muna, panoorin po muna natin itong balita about the impeachment at kung ano yung mga sinasabi ng mga senador. Mainit at tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. Yun, labag daw sa saligang batas. Malinaw po yan papakita natin. Tuloy. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basihan nito? Ang ganda ng title nila, una sa lahat. Maglagay ako ng title ito, pangalawa sa lahat. Tolentino sa kanyang pahayag. Magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at Anya, functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi... Bakit June 20? Okay, lilawin natin sa ating kalendaryo, ang katapusan ng Senate 19 ay 20. Magre-resume sa 30 o July 1. Okay? Magkakaroon sila ng parang break. Ngayon kasi, etong nakaupo ngayon, yung kasi may mga inaayos pang batas Ngayon po, ayan yung 19 Congress pa. Ibig sabihin, yung
At yung hindi pa mga nanalo ngayon 2025, mapapalitan na po sila. Matatapos sa 20. Sa 18, etong dinelay ni Escudero ay talagang magigipit na sila para madesisyonan ng 20. Yung kalendaryo, yung impeachment, malabo nang madesisyonan ng 20. Kung madesisyonan po niya, napakahilaw naman po. So, mukha talaga pong tagilid na ho itong impeachment. Tinatapos by June 30, 2025. Sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang senador na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasi yung jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Bok, pakinggan natin, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yung Bika, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument ni Senator Francis Tolentino. Para sa kanya, pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress kasi anya ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process. Yan yung dalawang argumento ngayon. Okay? Remember, bakit po nagkaroon ng ganitong argumento? Because this is the first time. This is the first time, hindi ng impeachment. This is the first time yung katarantaduhang ginawa ng Kamara. Ano po yun? Yung last minute na ipinasa yung impeachment. Akala kasi nitong mga ulul na ito sa Kamara, nung nahabol nila, babagsak ang ratings ng mga Duterte. Ganun sila ka-ilusyonado. So pinilit nila, hinabol nila last minute. Ang hindi nila maintindihan, nakarma sila dito mga kababayan. Bakit? That last minute, na akala nila yung ratings ni Sara Duterte bababa, lalong umangat, lalong ibinoto yung mga Duterte. As a matter of fact, ano katunayan yan? Yung mismong campaign manager ng alyansa, yan ang sinabi, isa sa mga rason kung bakit natalo ang alyansa. It's because of the impeachment. Nakarma sila ngayon dyan. Isa pang karma nila dyan, this is the first time na mangyayari yung hinabol. Last minute, ibig sabihin, walang may batas na lahat dapat ay tigil after the kasi pinasa 19 Congress, so dapat during the 19 Congress ididinig tong impeachment. Ang problema, magiging 20th Congress na. Ang matindi pa dito mga kababayan, isipin nyo ito ang sinasabi ngayon pagtatalunan pa. Pagtatalunan pa ngayon ng mga senador kung ano ba, yan ba ay pwedeng i-carry over? Kasi ang argument ni Cheese ay pwede naman daw i-carry over kasi yung natatapos lang daw ay yung legislative mga function nila like paggawa ng batas, etc. etc. Although the argument of Tolentino ay hindi, kasama lahat yan. Kasi nga, wala nang authority yung 19 Congress. Lahat po nun, matatapos na. Lahat po yung mga congressman na yan, tapos na. By Constitution, tapos na sila. Exit na sila. Papalit na yung 20th Congress. Nagkataon lang may mga na-re-elect kaya same yung ibang itsura na nandun. Pero imaginein mo yung mga hindi kasali, hindi nanalo. So hindi na talaga sila part. So ngayon, magkakaroon pa ng argumento, dalawang side. Kasama ba sa mawawala yung impeachment o yung legislative function lang ang mawawala? So paglalabanan pa ngayon mga kababayan, mukhang napakarami ng talagang syempre nadala sila nagising sila sa katotohanan. Shit, tayong mainit. Sabi nila, ola tayo. So Duterte na tayo. Tandaan nyo, ang mga mambabatas, mga balimbing po yan. Ang dami po dyan gumanyan nung presidente si Duterte. Nung hindi na presidente si Duterte, biglang gumanon na. O, di ba? O, wala kayong alam, makakala nyo na, ano yan, hindi yan ano. Ay, ano yan, iba yan. Sabihin ninyo.
Di ba? Oh. So ano ibig sabihin talaga? Lalong nakarma sila sa pagmamadali nila dito sa impeachment. Di ba? At ang impeachment trial book, sabi niya, ay hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically, pwede. Pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene as impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger para mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa Kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng pahayag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bo. Yan. Pakinggan natin to. Ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule doon sa pre-trial. Anong kanyang reaksyon doon? Alam mo, sinagot niya yan doon kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, sabi niya, tapos na rin yung session. So parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days din sasagot, tapos na nga rin dahil 6 na session days lang ang natitira nila para sa pag-resume nga nila ng kanilang session ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule, walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President. At siya daw mag-isa ang nagdesisyon niyan na iurong yung schedule bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador. Dahil naniniwala nga sila dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Ayan. So ayan So kitang-kita naman po natin na talagang medyo magulo pa. Sinasabi, hindi kasama yung legislative process na impeachment. Pero at the same time, may mga nagsasabi na ito'y tapos na. Ngayon, ano mangyayari? Botohan. Ayun. Pag sinabi mong botohan, diyan na po pumapasok ang politika. Pag sinabi mong politika, siyempre, will of the people. Will of the people ang matutupad po dyan. Maraming factor. Number 1, alam nilang naolat ang lahat ng alyansa at wala nang hatak si Marcos. Sabi nga nila, lame duck na daw ito si Marcos. First. Second, survey says ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. So, why would you go to the process? Diba? Pag go to the process kayo, malalaman ngayon kung sino may gusto mapa-impeach. Ilang percent yun na nagsasabing ayaw ma-impeach si VP Sara Duterte. Number 3, they all know, kaya nanalo itong mga alyansa na tulungan kahit papaano. Halimbawa, si Tulfo. Halimbawa, si Soto, tsaka si Lacson. It is because of the endorsement of the religious church. Like, for example, is Iglesia. Masyadong madiin po ang sinasabi ng Iglesia dyan. As a matter of fact, may mga balibalita nga tayo. I don't know if this is true or not. May mga balibalita nga tayo nung nakaraang eleksyon na talagang lahat daw na nag-pro-impeachment ay hindi binitbit ng Iglesia at that time. Ako, I do not have any evidence on that. But for sure, sa Maynila. Kasi, siyempre, doon tayo medyo updated sa Maynila. Talaga namang hindi nila binitbit ang mga pro-impeachment. Although, some won, some natalo, it is because of questionable mga
hakbang. Marami po tayong alam dyan, kaya lang mahirap eh. Mahirap tayong magsalita dahil alam naman natin, kailangan ng ebidensya, yung mga barangay-barangay captain, di naman magsasalita yan. Marami dyan, mukhang pera. Hindi, alam mo, sa totoo lang eto, marami tayong subscriber ng Banateros dito ng mga barangay captain, pero ako nalulungkot ako eh. Nalulungkot talaga ako sa kalagayan ng ating bayan. Paano tayo maaayos kung doon pa lang sa pinakaibaba, korap na ho tayo? Alam nyo yan. Kayo mga taga-Maynila, alam nyo yan. Marami tayong subscriber ng taga-Maynila dito. Tangina, ang dami nyong korap dyan. Pasensya na ha. Ang dami nyong korap dyan. That's the truth. Alam nyo, mas gusto nyo ito, pero dahil sa hindi nagbigay, hindi nyo binitbit. Alam nyo yan. Kaya walang nangyayari sa bayan natin eh. Akala ninyo, ay, banat ba, intindi mo naman kami. Kailangan namin ng ayuda, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng tulong ni congressman. Oo, pero putya, barya yan. Mantakin mo, nagnakaw ng 10 bilyon. Halimbawa lang, o 10 milyon, ang binigay lang sa inyo 1 milyon. Baka nga hindi ganun ang comparison eh. 100 milyon ang ninakaw, 1 milyon lang ibinigay sa inyo. Binigyan kayo ng barya, tuwan-tuwa na kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman